Bagsak ang mga balikat ni William habang papalabas sila ng kwarto ni Laika. Dahil hindi pa rin maalis sa isip niya ang mga sinasabi nito at ang mga payo sa kanya ng doktor. Nagmamadaling nilapitan ni Nanay Martha si William nang makita niya itong lumabas ng kwarto kasama ang doktor ni Laika. "Kumusta na si Laika, Will? Nakilala ka ba niya?" Nag-aalalang wika ng matanda. Umiling si Will. "Hindi po, Nay. Si Ben ang hinahanap niya." Nauutal na sambit ni William. "What? Is she serious, Dad?" Nagtatakang wika ni David. Muling umiling si William. "I don't know, son. Isa lang ang sigurado ko. Hindi niya tayo naaalala." Baka sa boses ni William ang labis na lungkot. "By the way, maiwan ko muna kayo. Basta tandaan niyo ang sinabi ko. Ibigay ninyo ang lahat ng gusto ng pasyente. Dahil ito lang ang makakatulong sa kanya para gumaling siya kaagad." Wika ng doktor sa kanila bago umalis. "Ano ba itong nangyayari sa atin, Jaime? Ayokong mawala sa akin si Laika." Hikbing wika ni Martha. Agad namang niyakap ni David ang matanda. "Don't worry, Nay. Nandito kami ni Dad, okay? Hindi namin pababayaan si Laika, kaya wag ka nang umiyak." "Tay, kailangan kong tawagan si Ben. Gusto siyang makita ni Laika." Nakayukong wika ni Will. "What?" Biglang sabat ni David. "Iyon ang bili ng Dr. San." Maikling tugon ni Will. "Pwede ko bang makausap si Laika kahit saglit lang, Dad?" Tumango si Will. Pagpasok ni David sa kwarto ni Laika, napansin niya ang mga luhang patuloy na pumapatak sa mata ng matalik na kaibigan niya. "Laika, naaalala mo ba ako? Ako to ang best friend mo, ang sweetie pie mo." Sa halip na kausapin siya ay tinalikuran lamang siya ni Laika. Bumuntong hininga si David bago muling nagsalita. "Okay, fine. Kung hindi mo talaga ako maalala, hindi ko ipipilit. Pero bakit Laika? Sa dinami-dami ng nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo, bakit si Ben pang naaalala mo, ha? Alam mo naman kung gaano kasama ang taong yun, hindi ba? Hindi ba ikaw rin ang nagsabi sa akin na demonyo ang taong yun?" Sigaw ni David habang umiiyak. Sana hindi na lang ako pumayag sa mga plano mo noon. Sana hindi na lang ako pumayag na pumunta ka sa kumpanya ng Ben na yun. Kasalanan ko kung bakit ka nagkaganito, Laika. Kasalanan ko. Alam mo, Laika, kagabi ko pa iniisip to eh. Kung buhay mo ang magiging kapalit sa pagkawala ng kanser ko, sana hindi na lang ako gumaling. Hagulhol ni David habang nakasandal sa dingding malapit sa kama ni Laika. "David?" Daing ni Laika habang papalapit kay David. Biglang napaangat ng ulo si David nang marinig ang boses ni Laika. "Laika?" Nauutal niyang sabi. "Angelica!" Mabilis na tumayo si David at agad na niyakap ang kaibigan. "Sinasabi ko na nga ba eh, alam kong naaalala mo ko." Daing niya habang yakap-yakap ng mahigpit si Laika. "I'm sorry, David. I'm sorry." Maikling tugon ni Laika. "You mean, nakakatayo ka na rin?" Nakangiting wika ni David. Tumango si Laika at agad din siyang bumalik sa kanyang kama. Maingat naman siyang inalalaya ni David. "Hindi naman talaga ako nagkaroon ng amnesia eh." Biglang nagulat si David sa kanyang narinig. Nagmamadaling umupo si David sa tabi ni Laika. "Pero bakit, Laika? I mean, bakit kailangan mong magpanggap?" Naguguluhang wika niya. "Maaasahan ba kita kapag sinabi ko sa iyo ang lahat?" "Ayan ka na naman, Angelica eh. I'm sorry but this time, hindi na ako papayag sa kung ano man ang mga plano mo. Kung may bala ka na naman laban sa Ben na yun, ipaalam mo kay Dad at hindi sa akin." Wika ni David habang umiiling. Hinawakan ni Laika ang magkabilang pisngi ni David. "Makinig kang mabuti sa akin, David. Kailangan kong magpanggap sa mata ng lahat, lalo na sa daddy mo at sa mga magulang ko." "Pero bakit nga, Laika? Kailangan kong mapaniwala si Ben na wala akong maalala." "What? Ha? At ano naman ang pakialam sa'yo ng Ben na yun, ha? Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Silang dalawa ni Rona." Nanlaki ang mga mata ni David nang marinig ang sinabi ni Laika. "Yun naman pala eh. Bakit kailangan mo pang magpanggap? Bakit hindi na lang natin sila isumbong sa mga pulis?" Pakiusap ni David sa kaibigan. "Hindi mo ako naiintindihan eh. Sa tingin mo ba kapag napakulong natin sina Ben at Rona ay tatahimik na ang buhay natin? Hindi, David. Mapapawalang bisa lang ang kaso ng mga hayop na yon. Alalahanin mo, Laika. Isang murder case ang isasampa natin laban sa dalawang yon. Paanong madidismiss yon, ha?" Umiling si Laika.
Malalaking tao ang mga nasa likod ni Ben. Hindi kita maintindihan, Laika. Ano naman ang koneksyon natin sa mga taong yun? At wala tayong pakialam kung sinong Poncio Pilato ang nasa likod ng halimaw na yun. Iyon ang dahilan kung bakit gusto kong puksain si Ben. Nakita ko ang mga hindi tamang ginagawa nila. Makinig ka, David. Ginawa nilang imbakan ng bawal na gamot ang bahay namin sa Natividad. At saka, bago ako nawala ng malay. Narinig kong pinagtangkaan muli ni Ben ang buhay ko. Hindi lang yun, papaslangin din niya ang mga magulang ko. Hindi ko kayang mawala ang mga magulang ko, David. Kaya nakikiusap ako. Tulungan mo kong protektahan sina nanay at tatay laban kay Ben. Paano si Dad? Nakayukong wika ni David. Anong sinabi mo? Nauutal na wika ni Laika. Alam kong masasaktan si Dad sa magiging desisyon mo, lalo na't kinamumuhian niya si Ben. David naman bakit naman masasaktan ng daddy mo? Muling pagpapanggap ni Laika na wala siyang pakialam kay Will. Ang hindi niya alam ay alam na ni David ang tungkol sa relasyon nila ni Will. Hindi mo na kailangang magpanggap, Laika. Alam kong may relasyon kayo ni Dad. Mahal na mahal ka ni Dad at alam kong hindi siya papayag sa magiging desisyon mo. Kahit hindi mo sabihin sa kanya, alam niyang si Ben ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Malaki ang galit niya kay Ben. Lalo na noong nalaman niyang nawala ang baby ninyo dahil sa nangyari sa'yo. Biglang napahawak si Laika sa kanyang tiyan nang marinig ang sinabi ni David. Buntis ako! Daing niya. Ah! Malakas na sigaw ni Laika habang hawak ang tiyan. I'm sorry, Laika. Hikbing wika ni David habang nakayakap sa kaibigan. Alam na ba ni nanay at tatay ang tungkol sa amin ni Will? Hikbing wika niya. Umiling si David. Hindi pa, Laika. Ang alam lang nila ay buntis ka at ako ang ama. Sa tingin mo ba naniwala sila? Muling tumango si David habang hawak ang magkabilang pisngi ni Laika. Sinabi ko sa kanila na may nangyari sa atin bago ka pumunta sa kumpanya ni Ben. Niyakap ng mahigpit ni Laika ang matalik na kaibigan nang malaman niya kung paano nito pinotektahan ang relasyon nila ni William. Thank you, David. Maraming salamat sa lahat. Hangad ko ang kaligayahan ninyo ni Dad, Laika. Kaya lang, putol na sambit ni David. Napatitig si Laika kay David. Kaya lang hindi na sweetie pa yung itatawag ko sa'yo, kundi mommy. Tuwang-tuwa si David nang makita niyang tumawa ulit si Laika. Namiss ko ang mga ngiting ito, Laika. Thank you, David. Masaya ako dahil magaling ka na. Akala ko tuluyan ka nang mawawala sa akin. Gaga! Hikbing wika ni David habang tumatawa. Ilang sandali pa ay muling bumukas ang pinto at sabay na pumasok si William at ang mag-asawang Jaime at Martha, kasama si Ben. What happened, son? Bakit umiiyak si Laika? Nag-aalalang sabi ni William. Agad lumayo si David kay Laika nang makita niya si Ben. I'm sorry, Dad. Pinipilit ko kasi na ipaalala sa kanyang tungkol sa amin, lalo na sa anak namin. Pagsisinungaling ni David. How dare you? Alam mo namang may sakit si Laika, di ba? Biglang sabat ni Ben saka nagmamadaling lumapit kay Laika. Don't worry, Laika. Nandito na ako. Hindi kita hahayaan na may masamang mangyari sa'yo, okay? Pagpapanggap ni Ben sabay halik sa noon ni Laika. Nakakadiri kang hayop ka. Sa oras na makuha ko ang lahat ng ebidensya tungkol sa iyong mga masamang gawain, sinusumpa ko, maging ang iyong kaluluwa ay mabubulok sa kulungan. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Sa isip ni Laika habang walang tigil sa pag-iyak. Agad na lumabas ng kwarto si William nang makita niyang nakayakap si Ben kay Laika. Muntik na niyang masuntok ang pader ng ospital dahil sa sobrang galit niya kay Ben. I'm sorry, Dad. Hindi ko dapat ginawa yun. Alam kong nakakasama yun sa kalusugan ni Laika. Wika ni David habang nakatayo sa likuran ni William. Umiling si William. I understand you, son. Kahit ako, iniisip ko rin yun. Gusto kong ipaalala sa kanyang tungkol sa amin. Puno ng lungkot ang boses niya. Dad, ano po ang plano ninyo? Sa ngayon, kailangan muna nating alagaan si Laika. Lumapit si William kay David saka tinapik ang balikat nito. What if Laika wants to live at Ben's resort? Diretsyong tanong ni David. Sabi ng doktor, dapat nating sundin ang lahat ng gusto ni Laika. Kung yun ang dahilan ng kanyang paggaling, kailangan nating sundin ang lahat ng gusto niya. Paano kung pagbawalan tayo ni Ben na makita si Laika? Ngumiti si William. Hindi mangyayari yun, son. Isa ako sa may-ari ng resort kaya anytime pwede tayong pumunta doon, okay? And don't worry, kilala ko ang magiging private nurse ni Laika.
Dad, kung gusto mo, dito ka muna. Ako na ang bahala sa kumpanya natin. Kaya mo na bang magtrabaho? Don't worry, Dad. Magaling na po ako. Matapos makausap ni David si William ay nagpaalam na rin ito kina Martha at Jaime. Mag-ingat kayo, Nay at Tay, okay? Ikaw ang dapat mag-ingat, anak. Alalahanin mo, ikaw lang mag-isa sa mansyon. Nag-aalalang wika ni Martha. Sa halip na magsalita ay nginitian lang ito ni David at saka tuluyang umalis. Nang makasakay si David sa kanyang sasakyan, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga plano niya laban kay Rona. Bago pa man gumaling si David ay alam na niya ang tungkol sa mga pagnanakaw ni Rona sa kanilang kumpanya dahil minsan na niyang nakita ang financial report nito na ipinadala noon sa kanya ni Laika. Ito na ang tamang oras para mawala ka sa kumpanya, Rona Soliva. At kung isa ka nga sa dahilan ng pagkawala ng kapatid ko at ng paghihirap ng kaibigan ko, ako mismo ang puputol sa mga sungay mo. Hinding-hindi ko palalampasin ang mga kahayupan na ginagawa mo. Galit na galit si David habang iniisip ang mga masamang nangyari sa kanyang mga mahal sa buhay. Buo na ang kanyang desisyon. Handa na niyang tanggalin si Rona sa kanilang kumpanya. Isang linggo na ang lumipas mula nang magising si Laika. Subalit sa linggong iyon ng paghihintay at pagdarasal ni William na maalala siya nito, he was still disappointed. Dahil kahit anong pagpapapansin ang gagawin niya kay Laika, ay hindi pa rin siya maalala nito. Ang masakit pa, sa tuwing binibisita niya si Laika sa ospital ay lagi niyang nadadatnan si Ben na nakikipagkwentuhan kay Laika habang sabay na nagtatawanan. Dumating na ang araw na kinatatakutan ni William at iyon ay ang paglabas ni Laika sa ospital at pansamantalang mananatili sa Ben Chuas Resort. Alam niyang wala siyang dapat ipag-alala kay Angelica dahil kakampi niya ang private nurse na mag-aalaga sa kanya. Subalit hindi niya maiwasang mag-alala sa babaeng mahal niya hanggat nasa tabi pa rin ni Laika si Ben. Very good, Laika. Sa lahat ng coma patients ko, ikaw ang unang pasyenteng mabilis na gumaling. Habang kausap ng doktor si Laika, kapansin-pansin ang kakaibang ngiti sa mukha ni Ben. Mga ngiti na tila may ipinapahiwatig. Wag na wag mong sasaktan si Laika, Ben. Dahil sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na palalampasin ang kahayupang gagawin mo. Nakakuyom ang mga kamao ni William habang palihim na nakatitig sa mukha ni Ben. Matapos kinausap ng doktor si Laika, ay lumabas na rin ito ng room. Paano, Will? Sa akin na lang sasakay si Laika. Total, pareho naman ang uuwian namin. Right, Laika? At saka narinig naman natin pareho ang sinabi ng doktor. Kailangan ako ang mag-alaga kay Laika. Talagang ginagalit mo ako, Ben? Sa isip ni William. Sure, hindi naman siguro tayo mga bingi para hindi natin marinig ang sinabi ng doktor, di ba? Unless if one of us doesn't understand what the doctor said, right, Ben? Sinasabi mo ba na bobo ako, Will? Baka sa mukha ni Ben ang galit dahilan ng pagtawa ni William. Come on, Ben. Mukhang kailangan mo na rin ng doktor, ah. Relax. Hindi ikaw ang pinopoint out ko. One of us nga, di ba? Nakangiting wika niya sabay iling. Napansin ni William na mas lalong nagalit si Ben dahil sa sinabi nito. Kaya naman nang mapansin niyang pamumutla ni Laika ay agad niyang iniba ang usapan nila ni Ben. Sige na, Ben. Dalhin mo na si Laika sa sasakyan mo. Naghihintay na rin ang private nurse niya sa labas ng ospital. Wika ni Will habang nakatitig sa mukha ni Laika. What? Anong private nurse ang pinagsasabi mo, Will? Galit na sambit ni Ben. Biglang kumunot ang noo ni Will nang makita ang reaksyon ni Ben sa sinabi nito. Bakit? Ano sa tingin mo? Iuwi mo si Laika mag-isa? Ha? Nag-iisip ka ba, Ben? Kailangan niya ng nurse dahil hindi pa siya makagalaw ng maayos. Sa galit ni Ben ay napatigil siya sa pakikipag-usap kay William. Kaya tahimik niyang itinulak ang wheelchair ni Laika papunta sa kanyang sasakyan. Nang makita ni William na nakalabas na ng ospital sina Ben, ay agad niyang pinuntahan si Mimi, ang magiging private nurse ni Laika. Wala po kayong dapat ipag-alala, Sir Will. Ako na po ang bahala kay Laika. Nakangiting wika ni Mimi. Salamat, Mimi, ha? At saka ilang beses ko bang sinabi sa'yo na Tito na lang ang itawag mo sa akin, Aniya habang kinukusot ang buhok ng dalaga. Naku, wag po kayong magpasalamat sa akin. Ako nga itong may malaking utang na loob sa inyo ni David eh. Kung hindi dahil sa scholarship nyo, malamang wala na rin ako ngayon dito. I'm proud of you, Mimi. Kumusta na pala ang mga magulang mo? Sobrang saya nila nung sinabi ko sa kanila na ako ang magiging private nurse ng fiancé ni David, kaya lang. Sobrang nalungkot din sila nung nabalitaan nila ang sitwasyon ni Laika. Pakikumusta na lang ako sa kanila, okay? Opo, Tito.
Tinapik ni William ang balikat ni Mimi bago nagsalita. Ito lang tatandaan mo, Mimi. Doon ka lang palagi sa kwarto ni Laika. Huwag kang pumunta kung saan-saan, lalo na sa opisina ni Ben. Makabuluhang wika niya. Yes po, Tito. Huwag po kayong mag-alala. Maaasahan mo ko. Sige po, mauna na ako. Baka magtaka si Ben kung bakit ang tagal ko. Tumango si William. Minsan nang tumira sa mansyon ng Bautista ang buong pamilya ni Mimi noong nabubuhay pa ang dating asawa ni William. Ang mansyon na ngayon inaalagaan ni Mang Julio. Ang ama ng dalaga ay private driver ng yumaong asawa ni Will, habang ang kanyang ina naman ang nag-aalaga at tagalinis ng buong mansyon. Ngunit nang pumanaw ang asawa ni Will ay nilisan na rin nila ang mansyon. Gayunpaman, bago umalis ang pamilya ni Mimi sa mansyon, binigyan silang magkakapatid ng full scholarship ni William bilang pasasalamat sa kabaitan ng kanyang mga magulang. Ilang sandali lang ay lumabas na rin sa ospital si Will. Mula sa kanyang sasakyan ay tahimik niyang minamasdan si Laika na nakaupo sa driver's seat ng kotse ni Ben. Biglang kumabog ang dibdib niya nang mapansin niyang nakatitig din sa kanya si Laika. Bababa na sana siya ng sasakyan para lapitan si Laika, pero biglang tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya ito ay pangalan ni Martha ang nakarehistro sa kanyang telepono, kaya agad niya itong sinagot. Kumusta, Will? Nakalabas na ba kayo sa ospital? Bago pa makasagot si William kay Martha ay muli niyang nilungon ang kinaroroonan ni Laika, ngunit hindi na niya ito makita dahil nakaalis na ang sasakyan ni Ben. Kaya't malungkot niyang ibinaling ang atensyon sa kausap. Yes po, Nay Martha. Papunta na sila dyan sa resort. Sinong sila, Will? Ibig mong sabihin, hindi ikaw ang nagdala kay Laika rito? Hindi, Nay Martha. Pagkatapos kasing kausapin ng doktor si Laika, dumating na rin si Ben. Naku, Will! Ngayon pa lang ay kinakabahan na ako eh. Don't worry, Nay. Kasama naman nila si Mimi. Sinong Mimi? Siya ang magiging private nurse ni Laika. Siya po ang kinukwento ko sa inyo ni Tatay Jaime noong nakaraang linggo. Bago patayin ni Will ang tawag ni Martha ay narinig niya ang malalim na paghinga ng matanda. Damang-dama niya ang labis na pag-aalala nito kay Angelica. Nang paandarin na ni Will ang makina ng kanyang sasakyan, bumalik sa kanyang diwa ang pagkatitig sa kanya ni Laika. Bakit ganoon ang mga titig mo sa akin, Laika? Naaalala mo na ba ako? Bigla niyang pinaharurot ang sasakyan nang maisip niya yun. Halos lumipad si William sa hallway ng resort suite habang iniisip niya si Laika. Ngunit bago pa niya marating ang silid ni na Martha at Jaime ay palihim siyang tinawag ni Mimi. Tito! Laking gulat ni Will nang makita niya si Mimi na nakatayo sa isang tabi. Halos kasing liit ng paderang katawan ni Mimi kaya hindi agad niya napansin. Mimi, anong ginagawa mo rito sa labas? Di ba dapat nasa kwarto ka ni Laika? Naguguluhang wika ni Will. Hinihintay po kita, Tito. Bakit? May problema ba? Umiling si Mimi. Wala po. Tanggapin niyo po itong USB. Para saan to, Mimi? Nagtatakang wika ni Will. Ngumiti muna si Mimi bago nagsalita. Di ba po sabi ko tutulungan ko po kayo. May mga kamera akong naka-install sa buong suite ni Laika. Gamit ang USB na yan, makikita niyo po ang lahat ng ginagawa niya, pati na rin ang mga taong pumapasok sa suite niya. What? Hindi mo naman kailangan gawin to. Pwede niyo naman akong i-text kung kailangan niyo ng tulong ni Laika, di ba? Yes naman, Tito, pero paano pag gabi? What do you mean, Mimi? Pagdating namin dito kanina, kinausap ako ni Ben. Tuwing umaga lang daw ako papasok sa suite ni Laika. Kailangan daw ni Laika magpahinga sa gabi, kaya binigyan niya ako ng separate suite. Walang hiya ka, Ben. Ano na naman ang masamang binabalak mo kay Laika? Ani Will sa sarili. Paano mo na-install ang mga kamera sa loob ng suite ni Laika? Habang nag-aayos ako ng gamit ni Laika, naglalagay na rin po ako ng mga kamera. May isang kamera po sa loob ng kwarto niya at 2 naman po sa living area. I mean, paano ka nagkaroon ng mga kamera? At saka, saan ito galing? Baka nakakalimutan niyo po. Web developer na po si Tristan. Nung nalaman niya ang tungkol sa inyo, binigyan niya ako ng camera at USB. Siya rin ang nagbigay ng ideya sa akin na gawin to. Seryosong wika ni Mimi at ang tinutukoy niyang Tristan ay ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Thank you, Mimi. Malaking tulong itong ginawa ninyo. Wika ni Will. No worries, Tito. You can count on me. Sige na, bumalik ka na sa suite ni Laika. Pupuntahan ko lang sina Nanay Martha at Tatay Jaime. Tamang-tama po, nandoon sila sa suite ni Laika. Nakiusap si Tatay Jaime kay Ben kung maaari ba silang magluto ng paboritong ulam ni Laika sa suite nila.
Wika ni Mimi at sabay na silang pumunta sa suite ni Laika. Pagpasok ni William sa suite ni Laika, nakaagaw ng atensyon niya ang kakaibang tingin ni Ben sa kanya. Wow! Akala ko ba ang kailangan ng pasyente ay ang magpahinga? Bakit parang nasa fiesta tayo? Baka sa boses ni Ben ang galit nang makita niya si William, ngunit ngumiti lang si William sa kanya. Don't worry Ben, hindi naman ako magtatagal dito. Dinalhan ko lang ng mga prutas si Laika. Agad namang inilagay ni Will ang mga prutas na dala sa mesang kinauupuan ni Laika. Kailangan mong kumain ng mga masustansyang pagkain, Laika. This will help you recover quickly. Ngumiti siya at pasimpleng kinindata ng nobya. Nang tumalikod si Will ay palihim namang ngumiti si Laika. I'm sorry Dad pero kailangan kong gawin to. Kailangan kong magpanggap sa inyong lahat. Hindi ko hahayaan na pati kayo ay sasaktan ng demonyong to. Nanlilisik ang mga mata niya habang lihim na nakatingin kay Ben. Ngunit ang hindi alam ni Laika ay mahigpit din na sinusundan ni Will ang bawat kilos ni Ben. Lalo na ngayong unti-unting natutuklasan ni William ang mga masasamang gawain ni Ben. Masilayan lang kitahan, sapat na sa akin. Ayos lang sa akin na si Ben ang araw-araw mong makakasama. Dahil alam ko, darating din ang tamang panahon na mababawi kita sa kanya. Mga katagang nabanggit ni William bago lumabas ng kwarto ni Laika. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Will pagkatapos nitong kumindat kay Laika, lalo pat nakatingin din ito sa mga mata nito. Abot-tenga ang ngiti niya nang buksan niya ang pinto ng suite niya. Pinili ni Will na lumipat ng kwarto malapit sa suite ni Laika para kung sakaling kailanganin ni Laika ng tulong ay madali niya itong maililigtas. Angelica, nakakabaliw ka talaga Han. Nakangiting wika niya sabay subsob ng mukha sa kama. Nang maalala niya ang USB na binigay sa kanya ni Mimi, ay dali-dali siyang bumangon at hinugot iyon mula sa kanyang bulsa. Pero bago niya ito isaksak sa laptop niya ay naligo muna siya. Mahigit kalahating oras din ang lumipas bago matapos maligo si Will. Dahil sa pagmamadali at sobrang excited na makita ulit si Laika, tanging boxer shorts lang ang naisuot niya. Ang matamis na ngiti ni William ay napalitan ng inis nang makitang sinusubuan ni Ben si Laika. Kainis! Tanging nasambit niya at sabay sarado ng laptop niya. Sa halip na bantayan si Laika ay bumalik siya sa kama hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Biglang napabalikwas si Will nang marinig niyang tumunog ang alarm ng kanyang cellphone. What? Alas 11 na ng gabi? Agad niyang kinusot ang mga mata saka nagmamadaling binuksan ang kanyang laptop. Nanlaki ang mga mata ni Will nang makita niya si Laika na palabas ng washroom. Tanging tuwalya lang ang nakabalot sa katawan nito. Wait, totoo ba tong nakikita ko? Aniya habang kinukusot muli ang kanyang mga mata. Ang alam ni Will ay hindi nakakalakad ng maayos si Laika. At kailangan pa nito ng alalay bago makatayo. Napalunok ng laway si Will nang muli niyang makita ang makikinis na katawan ni Laika. What nonsense are you thinking, Will? Tumigil ka nga sa kahibangan mo. Bulalas niya habang sinasampal ang sarili. Ramdam na ramdam niya ang pag-init ng magkabilang pisngi niya habang patuloy na pinagmamasdan si Laika. Kaya naman mabilis niyang inabot ang unan at saka isinubsob ang mukha rito. Shame on you, Will. Nakikita mo ba ang sarili mo? Daig mo pa ang isang binata sa ginagawa mo. Aniya sa sarili na tila kinikilig pa. Nakangiti lang si William habang pinagmamasdan si Laika na kumakain ng prutas na dala niya kanina. Maya-maya ay kumuha din siya ng mansana sa kanyang ref at sinabayan ng bawat pagmuya ni Laika. Mas lalo siyang naghinala kay Laika nang makita niya itong tumayo habang binubuhat ang upuan papunta sa gilid ng lababo. Wait, sigurado ka bang hindi ka pa magaling, Laika? Bakit mo nagawang buhatin ang silyang yan? Nagtatakang wika niya. Biglang napatayo si William nang makita niyang umakyat si Laika sa hinihila niyang upuan at tila may inaabot sa tuktok ng kabinet. What are you doing, Angelica? Ha? Palahaw niyang bigkas at nagmamadaling kinuha ang duplicate key na binigay sa kanya ni Mimi. Hindi na nagawang suotin ni William ang kanyang damit dahil sa sobrang pag-aalala niya kay Laika. Pumasok siya sa suite ni Laika na tanging boxer short lang ang suot. Ni hindi man lang niya naisip na magsuot ng tsinelas. Bakit naman kasi dito mo pa sa taas nilagay ang mga cup noodles, Tay? Wika ni Laika sa sarili habang patuloy na inaabot ang cup noodle. Ang hindi niya alam ay nasa likod lang niya si Will at tahimik na pinapanood ang ginagawa niya. Nang abutin niyang muli ang cup noodle ay bigla namang nahulog ang tuwalya na nakabalot sa kanyang katawan. Kung minamalas nga naman no? Pagrereklamo ni Laika.
Pababa na sana si Laika nang biglang gumalaw ang upuan niya na kinatatayuan niya, dahilan para matumba siya. Subalit bago pa man siya matumba ay nasalo na siya ni William. "Dad?" Nanlaki ang mga mata ni Laika nang makita niya si William. "Yes honey, it's me, your daddy." Bulong ni Will. Napalunok si Laika nang maramdaman niyang may matigas na bagay na tumusok sa kanyang puson. "Sinasabi ko na nga ba hindi mo ako nakakalimutan honey. Mag-isip ka ng paraan Angelica, bilis!" Ani Laika sa sarili. Kunwaring itinulak niya si Will at saka mabilis na kinuha ang tuwalya at muling binalot ang kanyang katawan. "Anong ginagawa mo rito ha? Gusto mo bang sumigaw ako? At saka, bakit mo ako tinatawag na honey ha?" Nauutal na sambit niya. Sa halip na magsalita si Will ay tinawanan lang niya si Laika. "Huwag ka nang magpanggap Angelica. Rinig ko naman ang pagtawag mo sa akin ng daddy. At saka don't worry, hindi ko sasabihin sa kanila. I mean hindi ko sasabihin kay Ben. Umalis ka sabi Natural lang na tawagin kitang daddy dahil ama ka ng fiancé ko." "See? So it means magaling ka na nga. Anong pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Kaya mabuti pa, umalis ka na." "Kakasabi mo lang na may fiancé ka, diba? So hindi mo nga nakalimutan ng fiancé mo." Pangaasar ni Will na tila isang bata. "Dahil kinuwento sa akin ni Nanay Martha. Hindi ka ba nahihiya? Sariling anak mo inaagawan mo ng..." Hindi na naituloy ni Laika ang kanyang sasabihin dahil bigla siyang hinatak ni Will. Saka siya hinalika ng mariin sa labi. Halos mabingi si Laika dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib nang muli niyang matikman ang malambot na labi ni Will. "Ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo ako naaalala, Laika." Bulong ni Will habang hinahalika ng dulo ng tainga ng kanyang nobya. But Angelica did not respond. Naramdaman na lang niyang matigas na braso ni Will habang nakayakap sa kanya. "Please, umalis ka na Katagang nabitawan ni Laika. "Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Kung alam mo lang Han, halos mabaliw ako nang malaman ko ang nangyari sa'yo. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa'yo ulit. Ikakamatay ko yun. Mahal na mahal kita, Laika. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na sa akin, please." Nagsimulang pumatak ang mga luha ni Will habang nagmamakaawa kay Laika. Dad, I'm sorry." Tanging sambit ni Laika habang humahagulhol. Hindi na nagawang magsalita pa ni Will. Muli niyang hinalikan ang labi ni Laika. "Thank you, Han. Thank you." Dahil sa sobrang saya na naramdaman ni Will at labis na pagkamis niya kay Laika, agad niya itong binuhat at pinahiga sa kama. "Pwede mo ba akong pagbigyan, Han?" Sarkastikong wika ni Will habang hinahaplos ang buhok ni Laika. "Bakit? May magagawa pa ba ako? Pwede pa ba akong tumanggi?" Nakangiting tugon ni Laika. Umiling si Will na parang bata. "Nope, bawal ang tumanggi." Biglang tinakpan ni Laika ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay habang tinititigan siya ni Will. "Bakit?" Natatawang wika ni Will. "Huwag mo kasi akong titingnan ng ganyan." Agad na kinuha ni Will ang mga kamay ni Laika at itinapat sa kanyang dibdib. "Naririnig mo ba ang mga kabog na yan?" Aniya na ang tinutukoy ay ang malakas na tunog ng kanyang dibdib. Tumango naman si Laika. "Alam mo ba kung ano ang sinisigaw ng dibdib ko?" Umiling si Laika. Sabi niya, "Laika! Laika! Laika!" Napahalakhak si Laika nang marinig ang sinabi ni William na ikinatuwa naman ang kanyang nobyo. "Namimiss ko na ang mga ngiting yan, Han." Bilang tugon sa sinabi ni Will ay agad namang hinalika ni Laika ang labi ng nobyo. "I love you, Dad," bulong niya. Nagsimulang uminit ang buong katawan ni Laika. "Sigurado ka bang wala nang masakit sa katawan mo, Han?" Paninigurado ni Will. Umiling naman si Laika. "Alam mo bang namimiss ko na ang mga tunog na yan, Will whispered. "I love you, honey." Isang matamis na halikang dumapo sa labi ni Laika. "I love you too, Dad." Niyakap ni Laika si Will at isanandalang ulo sa malapad na dibdib ng nobyo. Habang sinusuklay ni Will ang mahabang buhok ni Laika gamit ang kanyang kamay, ay isang malakas na hilik ang kanyang narinig mula sa nobya. "You're so adorable, Angelica. Kaya mahal na mahal kita eh." Nakangiting wika niya sabay halik sa noo nito. He also closed his eyes until he finally fell asleep. Ano na kaya ang susunod na plano ni na William at Laika?